Hallelujah! Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Itong araw ng banal na kapahingahan. At nawa po'y ang pagpapala at kapayapaan na galing sa ating mailikha, sa ating alahayam ay nasa sa ating lahat na mga nagsisikap na masunod ang kanyang kalooban. Hallelujah. So sa araw na ito mga kapatid, ating pagninilay-nilayan itong this is a very known verse dito sa kasulatan, dito sa sulat ni Propeta Hosea, lalong-lalo na sa komunidad ng mga Christian. Titingnan natin at pagninilay-nilayan natin ang kataga na pinibitawan ng prophet Hosea na pinapasalita sa kanya ng ating Ama. Itong sa Hosea chapter 4 verse 6. Ito ang nasusulat. English version mga kapatid, mga kaibigan. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your Elohim, I will also forget your children. Okay? So dito mga kapatid, specifically sa kung ito lang ang pagbabasihan natin na verso, nakatuon ito sa mga pare na itinalaga ng ating Ama, binigyan ng itong titulong ito, binigay sa hanay nila ni Levi at hanggang sa sinusundan pa ng mga henerasyon. Ngunit nagiging nakurap ang titulong ito sa kadahilan ng marami ng mga sumusuway, tumatalikod, lumilihis sa orihinal na tuntunin ng ating Ama. Kaya nga sinabi niya dito na I reject you from being a priest to me because you have rejected knowledge. Kung titingnan natin mga kapatid, napakahalaga na gampanan, napakahalagang kamtan ang tinatawag na karunungan. Okay. Dunong na galing sa ating mailikha. Bakit nasabi natin ito? Dahil nga ang sabi ni Solomon sa kanyang sinulat sa Proverbs 9 verse 10, for the fear of Yahweh is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Ang umpisa ng karunungan ay nanggagaling sa ating mailikha, sa ating Aba, sa ating Ama. Nagsisimula ito kung tayo ay magbibigay sa kanya ng reverence. Takot na hindi yung takot na in negative form of fear. Yung takot na may pagpapahalaga sa kanyang mga tinuran. Kung babasahin natin ang verse 1 ng chapter 4 ng Hosea,
ina-address niya ito sa buong lipi ni Israel, ang mensaheng ito. Kaya sa mga kapatid natin na they are claiming that they are the descendants of Israel, na pinangangalandakan ng nila na sa kanila lang ang kaligtasan, sa kanila lang nakatuon ang pangako ng ating Elohim, ng ating alahayam, maghuhunos dili din kayo, magmumuni-muni din kayo, dahil kung babasahin ninyo ang nakasulat dito sa chapter 4 ng Hosea, may sinasabi niya dito na sa kadahilanan na tinalikuran ng Israel ang kanyang mga balaod, kautusan, law, kinalimutan din niya ang bayan ito. Hindi sa akin ito nanggagaling, mga kapatid, na argumento o salita. Ito ang kanyang sinasabi sa binasa natin sa chapter 4 verse 6 ng Hosea. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your Elohim, I will also forget your children. Hindi lang sa lipi ng mga pari, ng mga priest, kundi sa buong lipi ni Israel. Dahil dito, sabi niya dito sa verse 7, the more they increase, the more they send against me. I will change their glory into shame. Tingnan nyo. Kung tayo ay tataliwas, kung sino man ang tataliwas sa kalooban ng ating Elohim, sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang kautusan, the glory that our Elohim give to each one of us, to each and individual, it turns to shame. Kung hindi natin kikilalanin ang knowledge. And what is the knowledge? Knowledge of the Holy One is understanding. Yung pag-iintindi sa kanyang mga salita, pag-iintindi sa kanyang mga tinuran, pag-iintindi sa kanyang mga tuntunin. He gave us, or He give instruction to the people, to the mankind, upang sundin ito, upang hindi mapapahamak ang tao. My people are perished because of lack of knowledge. They rejected knowledge. Yun ang sinabi ng Ama. Mapapahamak ang tao kung hindi niya makakamtan o kakamtan ang understanding ng Holy One. Knowledge of the Holy One is understanding. Yun ang magbibigay sa atin ng yun ang katangian na gusto ng Ama, na makakamtan ng bawat isa. Yun yung dunong na makakamtan ng bawat isa na susunod sa Kanya, dahil malinaw itong maiintindihan ng bawat isa kung susundin niya ang payo
ang instruction ng ating mailikha. Sinabi pa, dinagdag pa ni Solomon, ang daming sinabi ni Solomon sa Book of Proverbs. Kung titingnan ninyo mga kapatid, mga kaibigan, kung babasahin ninyo ang Book of Proverbs, wisdom and knowledge pa ulit-ulit na binigyan ng diin ni Solomon dyan. Dahil wisdom and knowledge is represented, or the character of the Elohim, of our Elohim. Siya yun mismo, karakter ng ating mailikha na kailangang makakamtan ng mga kawangis niya. What is the use of the so-called people or children of Elohim if you are lacking of this character, of this knowledge from our Elohim? What is the use of being the lineage of Israel kung hindi mo naman nakakamtan ang mga katangian na nagpili sa iyo? Proverbs 12:1. Ito ang sinabi, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. So, ano daw ang sinabi? Kung sino man ang nagagalak, kung sino man ang nagmamahal ng pagdidisiplina, kinaluluguran niya, minamahal niya ang karunungan. Ngunit kung sino man ang nagagalit sa pagpupuna, siya isang estupido, walang alam, mangmang. Lack of knowledge is going to distraction. Hindi salita ng kapatid ninyong ito, ng kaibigan ninyong ito. Salita mismo ng ating Elohim na binigyan lang natin ng reaksyon, binigyan natin ng pag-iintindi, simpleng pag-iintindi, pagpapaalala sa bawat isa sa atin. I'm not exempted of this. Lahat tayo, dahil we are prone, we are all prone na nagkamali, makalimot. Kaya kailangang magpapaalahanan ang bawat isa. Kagaya ng sinabi ng isa sa mga disipulo, na unang disipulo ng ating Misaya, sa sulat sa mga epistles ng mga disipulo, that we must encourage to one another. Dahil kailangan may kasabihan nga na two heads is better than one. No man is an island. Kumbaga, tama nga naman. Kung ikaw lang mag-isa, sino ba ang makakapagsabi sa iyo na nagkamali ka na o tama ang ginagawa mo? Di po ba? So kailangang magpapaalalahanan ang bawat isa sa atin na sumasampalataya sa ating may likha. Bakit nagkakaroon ng maraming sakuna ang so-called Philippines or au pair
Bakit? Malamang dito sapul ang Oper o so-called Philippines sa mensahe ng Hosea 4. Babalik tayo, aatras tayo sa verse 1. Ito ang nasusulat: Hear of the word of Yahuwah, o children of Israel. Although, yes, kakayaan natin para sa Israel ito. Pero maraming mga so-called Operian, Filipino or Operian, na nagkiklaim that they are descendants of Israel. So, sige, aangkinin na natin ito. And maraming nagkiklaim na mga in the Christian community na they are claiming that they are spiritual Israelites. Okay, so angkinin na natin ang salitang ito, ang pagpapaalalang ito ng ating Maylikha. Verse 1: Hear the word of Yahuwah, O children of Israel, for Yahuwah has a controversy with the inhabitants of the land. There is no faithfulness or steadfast love, and no knowledge of Elohim in the land. There is swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery. They break all bounds, and bloodshed flows bloodshed. Ano daw? May nai-enumerate ang ating Ama na mga kasalanang ginawa at nagawa ng mga so-called children of Elohim. Bawat isa. They are stealing, they are murdering, they are lying, committing adultery, and break all bounds. Ito ang mabigat. Lahat ng mga tinatawag na bounding agreements before our Elohim, binibreak, sinuway, and bloodshed follows bloodshed. Kaya pinaparusahan ng ating Elohim, ng ating alahayam. Ang verse 3 nagsasabi, Therefore the land mourns, and all who dwell in it languish, and all the beasts of the field, and the birds of the heavens, and even the fish of the sea are taken away. Bakit naghihirap? Dahil may kapabayaan, dahil may kasalanang ginawa. Sinabi sa Ten Commandments, do not make an idols before me. Do not bow down before them. Do not make. Pero ginawa. Pinalitan. Lalong-lalo na ang identity ng Ama, ang kanyang pangalan. Hindi na ina-acknowledge. Iba na ang sinasampit. The Greek goddesses and idols na tinuturo ng mga Phoenicians, na mga Spaniards dito sa Philippines, so-called Philippines, kahit ang identity ng mga Operians ay ninakaw din, pinalitan. Paano? Pinalitan at tinatakan ng slavery ang Operian. Paano? We are slave of King Philips. Tatak ng
slave ang mga Pilipino. Diba? It is a curse. Tatak ng sumpa ng bayang ito. Kaya sana man lang mamulat o mapukaw, mabuksan ang mga diwa, lalong-lalo na sa mga nasa katungkulan ng bayang ito. We hope, we really hope for, we really prayed for this. My people are perished because of lack of knowledge, because they rejected knowledge. Kung magsasalita tayo patungkol sa history ng ating pinagmulan, hindi nakikinig ang mga so-called Filipinos. Bakit? They are bound. This land are bound and choke the curse of slavery. Binalo tayo ng sumpa dito dahil tinatakan tayo ng curse of slavery. Biro mo, operian tayo, at may mga ang sabi pa ng mga new generation of historians that we are a Maharlikans, dahil Maharlika daw ang tawag sa bayang ito. Mas mabuti na kung tatawagin tayong Maharlikans kaysa Pilipino. Pinasama pa, nagiging Pinoy, hindi pa nagiging balot. Hindi pa nabuo ang sisiw dahil tayo'y Pinoy. Hindi nyo ba naiisip ito, mga kaibigan, mga kapatid? We are under the curse. This land are under the curse. Dahil tinaniman ito ng curse. Ng sumpa. Inugbukan, kung sa Bisaya pa, tinaniman, binigyan ng monumento ng sumpa ang bayang ito na tinatawag nilang Holy Cross. Holy Cross o Magellan. May mga umalpas sa itinanim o pinupundar ng mga Phoenicians na group or religious group. May mga umalpas, ngunit bumabalik pa rin sa kanilang tinuran, sa kanilang isinusubo na pangalan ng kanilang Greek idols and goddesses. Baka sasabihin ninyo, ano bang basihan mo? Ang daming nagkiklaim na verse nito na sinabi ng ating Messiah. Sa chapter 8 ng John. If we know the truth will set us free. Totoo. Ang daming ang nagkiklaim nito. At sa ang katotohanan, baka kulang pa lang. Baka nasa doorstep ka pa lang ng pagkaalpas. Kailangan pa nating pag-igihan ang pagbabalik tanaw, saan tayo nanggagaling. Anong karunungan ang meron tayo noon? Anong kakayanan na meron tayo noon? Saang linya tayo na italaga? Anong lineage? Anong tribo tayo nagmula?
So we must dig in deeper. Dig deeper and deeper. Don't allow yourselves na hanggang na dyan ka na lang kung ano ang sinilangan mo, doon ka na lang mamamatay. Maraming nagsasabi nito, kahit ako sinasabi ko ang ganito. Kung ano ang kinamulatan ko, doon na lang ako mamamatay. Kahit ba nasusunog na ang bahay mo, hindi ka. Lulukso. Ay, lulukso na. Nabisaya tuloy. Diba sa bahay? Kung sa bahay ka ninyo na isilang, kung sasabihin mo sa pilosopong style na kung saan ka naisilang, doon ka na mamamatay. Just for example, doon ka sa bahay na isilang, kung ang bahay na sinilangan mo ay nasusunog na, hindi ka ba tatalon? Hindi ka ba lalabas? That's why our Elohim, our Alahayam give his warning. Come out of here, my people. Yun ang sinabi sa kanyang mga babala sa Book of Revelation. Come out of here, my people. Saan? Sabi nila, in the spiritual Babylon. Sige, hahayaan na natin na yun ang magiging pananaw. Yun ang figurative understanding na ibibigay. Hahayaan natin yun. Just think, what is the spiritual Babylon, at what was Babylon before and after na pumarito ang Misaya. Kung ano ang understanding mo sa Babylonia, kung ang understanding mo sa Babylon is slavery, religion, geopolitics, ang invitation naman ng ating Elohim, come out of here. Bakit? Because Babylon will be destroyed. So kung naisilang ka dun sa Babylon, gusto mo bang doon ka na lang mamamatay? Na may propesya ng sisirain ito? Gusto ka bang masira kasama nito? My people are destroyed. My people are perished because of lack of knowledge. Yun ang sinabi ng ating Elohim, ng ating Alahayam sa pamamagitan ni Prophet Hosea. Sinabi pa ni Solomon, dagdag natin ang Proverbs 22:12. Sinabi niya, the eyes of Yahweh keep watch over knowledge, but he prostrates the words of the unfaithful. Tingnan niyo. Ang mga mata ni Yahweh ay nakatuon, nakatingin sa karunungan, sa kaalaman. Ngunit prostrated siya sa mga salita ng mga unfaithful. Sino bang tinatawag na unfaithful? Yung hindi sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Kaya nga may sinabi siya
ang ating Misaya nagsasabi doon sa mga hypocrites, so-called na mga leaders sa kanyang kapanahunan, na in your mouth, sa inyong mga bibig, pinipraise nyo, nagbibigay kayo ng papuri sa may likha, sa Ama, ngunit ang inyong mga puso ay wala, napakalayo. My people are perished because of lack of knowledge, because they hate knowledge. They rejected knowledge. And who was that knowledge? That the so-called brilliant people. Sino nga ang nire-reject nila? May isang parte sa kasulatan na nagsasabi na ang kanilang nireject na bato, sa katunayan ito pa ang nagiging cornerstone. Ito pa ang nagiging pundasyon na bato. Sino ang pinatutungkulan? Ang Misaya. Hindi nga tinanggap ng mga Pharisees and Sadducees at mga pari sa kanyang kapanahunan, sa mga madudunong, sa mga elite people of the society. Ano ba ang mga Parisiyo nun? Teachers of the law, mga abogado, mga huwis, mga prosecutor, kaya nga binabayo tayo ng mga sakuna dito sa au pair, so-called Philippines, dahil grabe na talaga, palala ng palala ang korupsyon, ang lying spirit. Ano ba sa Tagalog yung lie? Yung hindi pagsasabi ng totoo, sinungaling. Grabe na ang pagkasinungaling ng mga nasa katungkulan. Grabe na ang kanilang stealing, ang kanilang pagnanakaw. Nandito sa salita ng ating Elohim, sa ating binabasa. Bakit may mga agony? Bakit may mga iyakang nagaganap? Mourning, languish. Bakit? Dahil they rejected knowledge from the Almighty, from the Most High Elohim. At walang exempted dito, kahit sa mga so-called mananampalataya, believers of the way, hindi tayo exempted dito. Kung tayo'y magpapadala sa invasion na ginawa ng mga cohorts ng adversary, kung tayo'y magpapadala sa kasamaan, kung tayo'y magpapadala sa mga negatibong mga bagay, sa mga temporal na mga bagay, kung tayo pa nakakalungkot, nakakabahala at nakakalungkot, ako'y nababahala at ako'y nalulungkot, na imbis na marami na sanang binuksan na diwa ng mga Operians
so-called Filipinos. Bakit in-emphasize ko ito? Para maiintindihan ng mga makakapanood nito ang ating identity. Imbis na marami na, nagpapadala pa sa mga careless whispers ng kaaway, ng adversary. Bakit? Paano? Anong ginamit? Katulad lang din noon, pride of life. Katulad lang din noon ang ginamit ng adversaryo kung bakit pinatay ni Cain si Abel, kung bakit pinatay ng babaeng Adam ang lalaking Adam, kung bakit natukso ang pangalawang babaeng Adam na tinatawag na Eva sa Garden of Eden. Ganon pa din ang kanyang scheme hanggang ngayon. Posisyon, kapangyarihan at katanyagan. Power grabbing. Ito nagsisimula. Imbis na patatag na sana, parami na sana ang mabubuksan ng diwa upang sundan parami na ng parami, patatag na ng patatag ang pagsunod sa kalooban ng ating Elohim. But because of the power-grabbing spirit, pride of life, ayun, nagkakawatak-watak. Nakakalungkot na nakakabahala, ngunit all things work together for good to them that love our Elohim. Yun naman palagi. So, tayo, ako mismo, mga kapatiran, tinatanggap natin ito ng positibo. Dahil, yun naman kagaya ng sinabi ng ating Misaya sa kanyang parabol, sa huling mga araw, may nagbabayo, dalawang nagbabayo, ang isa ay kukunin, ang isa ay ititira. Diba? Ganun lang kasimple. Purification. Diba? Hindi tayo nagkiklaim din tayo. Bawat isa nagkiklaim na sila ang tama, tayo ang tama, silang tama, tayo ang mali. Mga ganong claims. But for me and my brethren and my family, we will serve to our Elohim, to our Alahayam, who give us the breath of life. Hallelujah. At sana, mga kapatid, mga kaibigan, pagsisikapan pa natin mabuti na mayakap natin ang karunungan and understanding na ibinigay ng ating Elohim upang mapagtanto natin, matitingnan natin mabuti alin ang tama sa ating pamumuhay bilang mortal, bilang nasa katawang lupang ito. Alam natin na kung wala ang espiritu, ang breath of life na ibinigay ng ating Elohim, ng ating Alahayam sa bawat isa sa atin, hindi tayo nagiging or magiging living soul. Patay
Ang katawang ito ay patay kung wala ang breath of life na ibinigay ng ating luhim, ang espiritu ng ating alahaya. Kaya pagyamanin natin. Okay, hayaan na natin. Sige nga, nagmula na tayo. Ang henerasyon ito ay nagmula sa second Adam, kay Adan at Eva. Sige, para mas maintindihan. Ngunit kahit sila'y pinoform na galing sa alikabok at binigyan ng buhay ng ating Ama, ganun pa rin ang figure being a man. Kawangis pa din tayo ng ating may likha, although it is not as stronger than the first creation, but we are in the image of our Creator. Kaya pagsikapan natin na makamtan ang kanyang karakter. The fruit of the Spirit is love, joy, siyam. Babasahin nga natin. Hopefully ito ang makakamtan ng bawat mananampalataya. Pagsikapan na ating makamtan. Ito ang sinasabi. Okay. Okay. In Galatians chapter 5 verse 22, ito na ang sinasabi. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito sanang mga karakter na ito ang nakakapaloob sa bawat mananampalataya. Dahil kung tayo'y may pag-ibig, meron tayong kagalakan, merong kapayapaan, may pagbabata, may pagkalinga sa kapwa. Goodness and faithfulness. Pagkamabuti, pagkamabubuting tao, faithful, gentle, meron tayong self-control na hindi kaagad magagalit. Kapag nagagalit, hindi palulubugin ang araw. Hindi naman no, walang exempted ako, kahit ako. Prone tayo dyan na magalit. But kailangan we turn it into positive anger. Paano? Ang kagagalitan natin, ang adversaryo na lang, ang masasamang gawain ang kagagalitan natin, hindi ang kapwa natin. Hallelujah. So mga kaibigan, mga kapatid, hopefully nakakapagbigay na naman tayo ng kunting pagpapaalala na kailangan nating kamtan, patuloy na makakamtan ang karunungan na ibinigay ng ating Elohim, dahil ito'y magbibigay sa atin
we can understand. The virtues from our Elohim. We can understand the statutes, the laws, and commandments of our Elohim, of our Alaya. For the eyes of Yahuwah keep watching, or keep watch over knowledge. For the fear of Yahuwah is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. And whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Hallelujah. Happy Sabbath mga kapatid, and Shalom. I love you all. Hallelujah.